Mga kapatid, hindi po kami nandirito para hatulan ng sinuman, kundi ang dalangin po namin, kundi ang nais po namin, ang lahat ng mamamayan ng bayan ng Angono ay makarinig ng mabuting balita ng Panginoon upang ang lahat ay makapagsisi at makapanumbalik sa Kanya. Kami po ay nandirito, nagpapahayag na mahal ka ng Diyos, hinihintay ka niya, bumalik ka na. Gusto ko lamang pong basahin sa inyo mga kapatid, yung mga bagay na nasusulat na sa Biblia, yung mga bagay na nangyayari sa panahon natin ngayon. Dito natin makikita na hindi nagkulang ang Panginoon dahil bago pa man ito mangyari ay nasulat na po sa Biblia. Gusto ko lang pong basahin sa inyo yung nakasulat sa Matthew chapter 24 na sinasabi po dito, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito o yung mga bagay ng katapusan. At ano ang tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulimihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at mga kaharian sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan, at lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakaluluhan ng isa't isa, at mga kakapuotan ng isa't isa, at magsisibango ng maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Mga kapatid, ang Biblia po mismo ang nagsasabi na yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay isang tanda na ang Panginoong Hesukristo ay muling babalik. Mga kapatid, ang Biblia po mismo ang nagsasabi kung bakit po may mga lindol, kung bakit po may gera, kung bakit po may patayan, kung bakit po may kirinan sa kasaamang sulok ng mundo, hindi lamang po sa bansang Pilipinas. Bago po mangyari ang mga bagay na yan ay nasulat na po sa Biblia, mga kapatid. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Hindi po siya nagkulang na tayo ibabalaan. Dahil bago pa man po nangyayari ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon, ipinagpauna na po yan ng Panginoon. At sinasabi niya sa kanyang salita, ito ang tanda ng aking muling pagbabalik. Meron pa po akong babasahin sa inyo sa pamamagitan po ng 2 Timothy chapter 3. Dito natin makikita, let's evaluate our heart kung ano yung nangyayari natin. Dahil sinasabi ng salita ng Panginoon, sa mga huling araw darating ang panahong mapanganib. Mga kapatid, isang tanda pa po na ang Panginoon ay hindi nagkulang para tayo paalalahanan. According sa 2 Timothy chapter 3 ng Bible, verse 1 to 7, ang sabi po dito, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti,
mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, tatapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito ang nanggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Mga kapatid, kung bakit po merong korupsyon? Dahil ang mga tao po ngayon sa panahon natin ngayon ay mas inibig nila ang salapi kaysa sa Diyos. Mga kapatid, siguro po hindi po ligid sa ating puso't isipan. Noong panahon ng pandemya, gusto ko lang po kayong ibalik sa panahon na tayo ay nahirapan. Mga kapatid, nakakalungkot na isipin dahil maraming tao nung lumabas po ang bakuna, dahil inaasahan na meron tayong COVID-19, kaya inaabangan natin na ang bakuna ay lalabas at pagagalingin tayo. Nakakalungkot na isipin, mga kapatid, na tayo po ay mas nagtiwala sa gawa ng tao kaysa sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at kapayapaan sa ating mga buhay once we accept Him as our Lord, King and Savior. Ito na po, nakakalungkot, mga kapatid. We all know na ang bakuna po na ating pinagkatiwalaan nung panahon ng pandemya ay isang bakuna na experimental. Alam natin na ito ay experimental. At alam ko po, hindi po ligid sa aking puso't isipan. Marami po sa atin ang napilitan. Marami po sa atin ang nawalan ng trabaho. Marami po sa atin ang namatayan ng ating pamilya. Marami po sa atin hanggang ngayon sa mga panahon na to ay nagkakasakit at biglang namamatay na hindi natin alam. Dahil po yan sa bakuna na mas pinagkatiwalaan natin. Kung mapapansin po natin kahit sa mga panahon natin ngayon, maraming nagkaka-cancer, maraming nagkaka-heart attack, maraming kung ano-anong naglalabasan ng sakit, mga malulusog ang katawan, mga atleta, pero magugulat kayo sa gitna ng court, bumabagsak at namamatay. Mga wala pa sa edad na inaatake sa puso. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo nakakaranas ngayon ng matinding kasakitan na mga pangyayari sa ating buhay, dahil mas pinagkatiwalaan natin yung sinasabi nating Department of Health na pinagkakatiwalaan natin, pero hanggang ngayon ang sinusulong nila ay yung bakuna na pumatay sa milyong-milyong tao, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Mga kapatid, tayo po ay nasa panahon na mapanganib ng ang mga tao ay mas iniibig ang mga bagay na nakikita kaysa sa babala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, time is running out. Kung hindi nyo po alam, mga kapatid, kahit ang gobyerno po natin ay magulo na sa panahon natin ngayon, naglalaban-laban, nagtatalo-talo, hindi po ba kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, dapat mas nangingibabaw ang pag-ibig? Pero tulad po ng binasa natin, mga kapatid, ipinagpauna ng sabihin sa atin ng Panginoon na sa mga huling panahon, darating ang panahong mapanganib. Usong-uso po ngayon yung mga nakawan ng tao. Usong-uso po ngayon yung mga patayan. Usong-uso po ngayon yung mga rape. Usong-uso po ngayon yung mga pangayan kahit sa kalsada. Ang mga tao ay nagiging mayayabang. Ang mga tao ay wala ng pag-ibig. Ang mga tao ay hindi na marunong magpatawad. Ang mga tao ay mas inibig na ang kalayawan kaysa ibigin ng Diyos. Mga kapatid, darating ang panahon, what you sow is what you reap. Darating ang Panginoon sa mga taong magbibigay ng buhay sa Panginoon. Mga kapatid, time is running out. Hindi nagkukulang ang Panginoon para tayo ibabalaan. According to 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9, ang sabi doon ng Panginoon, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Kaya nandito po kami ngayon, mga kapatid, pinababalaan po namin ang bayan ng Angono na Jesus is coming. Time is running out. Come back to Jesus. Repent to all your sins. Lahat ng mga mamamatay,
lahat ng mga mangangalunya, lahat ng mga adik, lahat ng mapakiapit sa kapwa lalaki, lahat ng pakiapit sa kapwa babae. Tinatawag tayo ngayon ng Panginoon na magsisi. Repent before it's too late. Hindi nagkukulang ang Panginoon, mga kapatid. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na sino man sa atin ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Romans 6:23, ano pong sabi doon ng Panginoon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yung sinasabi po ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi po niya sinasabi na kapag ka nagmura ka ngayon, kapag ka nagnakaw ka ngayon, kapag ka pumatay ka ngayon, kapag nag-addict ka ngayon, nangalunya ka ngayon, nang rape ka ngayon, ay mamamatay ka. Hindi po yun ang pinupunto ng Biblia, mga kapatid. Ang pinupunto po ng Biblia, kapag ka kinamatayan mo ang kasalanan nang hindi ka nagre-repent or bumabalik sa Panginoon, ang bound mo ay sa impyerno. Dalawa lamang po ang lugar na patutunguhan ng tao, mga kapatid. Ito ay ang langit at impyerno. Hindi natin pwedeng nasain na tayo ay aakyat sa langit kung hindi natin nais na tanggapin ang tanging pinagmumulan ng kaligtasan, which is John 14:6. Anong sabi doon? Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, buhay at katotohanan, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko lang. Hindi po nabanggit ang reliyon, hindi po nabanggit na kahit na ano, hindi po nabanggit si Kibuloy, hindi po nabanggit kung sino-sino. Ang sabi ng Biblia, Jesus is the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through Jesus Christ. Bayan ng Angono, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang para tayo ibabalaan. Habang humihinga ka pa, may pagkakataon ka para magsisi at magbalik loob sa Panginoon. According to Hebrews 9:27, minsan lamang darating sa tao ang kamatayan at pagkatapos nito ay ang pag-uukom. Bayan ng Angono, gusto kong sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kapag humarap ka sa Panginoon sa panahon na ikaw ay namatay at nalagutan ng hininga, pananagutan mo sa Panginoon yung mga salitang iyong naririnig. Dahil bakit? Hindi siya nagkulang na buksan ang iyong tenga para sa tinig niya na gusto niya na ikaw ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung inaakala niyo po na aksidente lamang na nandirito kami, nagkakamali po kayo. Mga kapatid, wala po kaming hinihingi sa inyo na kahit na anuman. Ang isinisigaw lamang po namin at yung dinadalangin po namin na ang lahat nandito sa bayan ng Angono na nakaririnig ng mabuting balita ng Diyos, ang hangad po namin tayo ay makarealize, makapag-isip na Lord, I need you. Lord, kailangan kita sa aking buhay. Mga kapatid, siguro po hindi lingid sa inyong mga puso't isipan, marami pong nagpapakamatay ngayon. Marami pong nagsisuicide, marami pong tumatalon sa mga buildings. Marami po kahit sa loob ng mga malls, maraming nagpapakamatay. Maraming estudyante ang nagpapakamatay kahit sa loob ng eskwelahan nila. Hindi nyo po alam yan. Pero, merong ilan sa inyo, alam nyo yung katotohanan na nangyayari po talaga yan. Araw-araw may patayan, araw-araw may rape, araw-araw may bangayan, kahit sa labas ng kalsada may bangayan. Pero mga kapatid, gusto ko pong maunawaan nyo, ibabalik ko kayo sa panahon na sinasabi ng Panginoon na sa mga huling panahon darating ang panahong mapanganib. At hindi po natin pwedeng ipigit ang ating mga mata dahil kitang-kita po natin kung ano yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Gusto ko pong basahin sa inyo isa pang salita ng Panginoon na nagpapatunay na siya ay pabalik na. Isa pang salita ng Panginoon na nagpapatunay na hindi siya nagkulang para babalaan ang bawat isa. Sa Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapit at sa mga manggagaway o mga mangkukulam at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga inukit ng magagaling na kamay at sa lahat ng mga sinungaling
Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Biblia po ang binabasa ko at hindi po sa galing sa sarili kong kaunawaan. Ang Biblia po ang nagsasabi at humahatol sa mga hindi lalapit sa Panginoon. Gusto ko rin pong maunawaan nating lahat, mga kapatid, na hindi galit ang Diyos sa mga makasalanan. God loves the sinner, but He hates the sin. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan, pero hindi niya minamahal ang kasalanan, mga kapatid. Kaya nga po naparito ang Panginoon sa sanlibutan. John 3:16 hanggang 18. Ito po yung sinasabi sa Biblia. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po naparito sa sanlibutan ng Panginoon nung una niyang pagdating nung siya ay napako sa krus. Hindi po siya naparito para ang sino man ay hatulan, kundi para iligtas. Pero basahin po natin yung verse 18. Ano pong sinasabi dito? Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, which is the Lord Jesus Christ. Kaya po sinasabi natin, it's not about religion. It's all about relationship to our Lord, King, and Savior, Jesus Christ. Ang nakakalungkot po, mga kapatid, nawala yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. We just going to church. Nagsisimba naman ako, pastor. Nagsisimba naman ako, kapatid. Pero ang tanong, tinalikuran mo ba ang kasalanan mo? Pero ang tanong, sumunod ka ba sa kalooban ng Panginoon? Ang tanong, binigay mo ba yung buhay mo sa Panginoon? Kaya nga po, mga kapatid, sinasabi may anyo ng kabanalan, pero inalis ang kapangyarihan nito. Time is running out, mga kapatid. Hindi lamang po ako naghahayag para sa mga walang pananampalataya. Gusto ko rin pong abutin ang tinig. Gusto ko rin pong abutin ang tinig ko. Ang mga mananampalataya, ang mga relihiyoso na patuloy na nagkakasala, patuloy na namumuhay sa kasalanan. This is your last call. Hindi ka maliligtas ng simbahan mo. Hindi ka maililigtas ng relihiyon mo. Mga kapatid kong mananampalataya, mga Kristiyano, this is your last call. Hinihintay ka ng Panginoon. Magpanig ka, magbigay ka ng totoong buhay mo. Hindi ka maililigtas ng pastor mo, hindi ka maililigtas ng church mo, at lalong hindi ka maililigtas ng Panginoong Jesucristo kung patuloy kang namumuhay sa kasalanan, kung patuloy kang nakikipag-apit, kung patuloy kang nangangalunya, kung patuloy kang nag-aadik, kung patuloy kang pumapatay, kung patuloy kang nakikiapit sa kapwa mo babae, kapwa mo lalaki, patuloy kang hindi marunong magpatawad. This is your last call, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon. Ang kailangan sa atin ng Panginoon is our personal relationship to Him. It's not about religion. It's not about religion anymore, mga kapatid. It's all about you and the Lord Jesus Christ. Time is running out. Time is running out, mga kapatid. Hindi po nagkukulang ang Panginoon para babalaan ang bayan ng Angono. At dito po kami sa bayan ng Angono, wala po kami ibang inaabot na tinig kundi ang mga taga-Angono. Mga kababayan, kami rin po ay taga-Angono, Barangay Kalayaan. Pero hindi po nilimitahan ng Panginoon na sa Barangay Kalayaan lamang makarating ang mabuting balita, kundi ang nais ng Panginoon lahat ng naaabot ng tinig na to, magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na dahil hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Magdesisyon ka na dahil hindi mo hawak ang buhay mo. Pero I assured you, mga kapatid, once you surrender your life to the Lord Jesus Christ and accept Him as your personal Lord and Savior, I'll give you the assurance na meron kang kaligtasan. Kung ang kasalanan mo ay tatalikuran mo at magpapatuloy ka na mag-build up ng relasyon mo sa Panginoon.
Kung maalala po natin, siguro po nabasa nyo na, especially sa mga Kristiyano, sa mga hindi pa nananampalataya, meron pong nakasulat sa Biblia in John chapter 8, meron pong nahuli doon na nangangalunya, babae na nangangalunya. Noong panahon na yon, ang babaeng nangangalunya kapag ka nahulihan sa aktong pangangalunya, yan po ay binabato hanggang sa mamatay. Kaya yung mga matatanda po nung time nila, lumapit sila sa Panginoong Yesus at sinabi po nila, Panginoon, ang babaeng ito nahuli namin sa aktong pangangalunya. Ang sabi ni Moises sa kanyang kautusan, ang mga gantong klase ng babae ay binabato hanggang sa mamatay. Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo hindi po imunik. Umupo po siya sa lupa, meron po siyang ikinuhin. At yung mga tao nangungulit, Panginoon, anong gagawin natin sa babaeng ito na isang makasalanan? Ang sabi ng Panginoon, dahil sa kakulitan nila, ang sabi ng Panginoon, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang bumato sa babaeng ito na mapangalunya. Alam niyo po, ng panahon nila mga kapatid, aminado po ang lahat ng mga tao that time na sila ay mga ikasalanan o makasalanan. Kaya magmula po sa matatanda hanggang sa bata, sila po ay nag-alisan. At ang natira lamang po doon ay ang Panginoon at ang babaeng nahuli ng pangangalunya. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, babae, nasaan yung mga taong humahatol sa iyo? Ang sagot po ng babaeng mapangalunya, Panginoon, wala po. Pero may sinabi po si Lord na dapat nating pakatandaan, mga kapatid, sa mga oras na to. Ang sabi po ng Panginoon, maging ako man ay hindi kita hinahatulan, ngunit humayo ka at huwag nang magkakasala pa. Narinig po natin ang salita ng Panginoon at sinasabi niya po sa bawat isa sa atin sa mga oras na to, go and sin no more. Humayo ka at huwag nang magkakasala. Mga kapatid, last thing that I want na sabihin sa inyo bago po kami umalis sa lugar na to, sa mga nasa video, siguro po naririnig niyo po yung tinig ko. Sa mga nagwi-withdraw po sa ATM, aalisin na po yung mga card natin. Lahat tayo ay parating na sa QR code or digital currency. Yan po ay nakasulat din sa Biblia na magkakaroon tayo ng digital currency na one world digital currency, one world government. At yan po ang kapamaraanan ng Diablo para kontrolin ang bawat isa sa atin. Kung hindi nyo po alam, mga kapatid, especially sa mga Kristiyano nakakarinig na, kung hindi nyo po alam yung B-passport o yung vaccine passport, yan po yung gagamitin nila to control lahat ng tao. And gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, mga kapatid, that is mark of the beast. Mga kapatid, vaccine or COVID-19 vaccine is already the mark of the beast. Kaya po yan isinusulong sa panahon natin ngayon dahil yan po ay marka ng halimaw na nakasulat na po sa Revelation 13 verse 16 to 18. Maliban na walang tatak o wala nito ay hindi makapagbibili o makapagbibili. At alam po natin, sinimulan po nila yan nung panahon ng lockdown. Kahit alam natin na ang bakuna ay masama sa katawan, kahit na alam natin ang bakuna ay harmful, kahit alam natin na ang bakuna ay experimental, kahit alam natin na ang bakuna ay nakamamatay, pero napilitan tayo dahil mamamatay tayo sa gutom. Hanggang ngayon, marami pong namamatayan ng mahal sa buhay dito. Hindi nyo po maalis yan. Kahit sa social media, marami pong nagbabaksakan. Kahit mga kapulisan natin, kahit mga guro, kahit mga empleyado sa gobyerno, kahit mga malalakas ang katawan, kahit mayayaman, wala mong pinili. Basta naturukan ka ng bakuna, ikaw ay may pagkakataon na this time o sa mga susunod na araw maaring kunin ang buhay mo. Kaya mga kapatid, this time, gusto ko po kayong bigyan ng assurance na kapag sasakaling dumating po yung sapilitan ng bakuna, wag na po kayong tatanggap. Wag na po kayo ulit magpapaturok ng
kahit na anong i-offer ng Department of Health. Dahil hindi po talaga sila concerned sa kalusugan natin. They are concerned about the money. Because the money is the main point of corruption that day, this day. Kaya maraming korupsyon, kaya wala nang pagmamahal ng tao kahit alam nila na mamamatay ang tao kapag tinanggap ang bakunang ito, ipinipilit pa rin nila. Kaya nga mga kapatid, andito po ako sa inyong harapan. Inihahayag ko po ang katotohanan na walang safe sa bakuna. At gusto ko pong maunawaan mga kapatid bilang patotoo sa inyong harapan. Ako po, never po akong tumanggap ng swab test. Never po akong tumanggap ng bakuna kahit na isa. At gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa sa ating mga kapatid, ako po ay courier ng isang company. During the 2020 pandemic hanggang ngayon, lagi po akong nasa lansangan. Never po akong tumanggap ng bakuna, never akong nagpaswab, never akong nakontamina ng COVID-19 na sinasabi nila. Pero I'm still here. Nagpapatotoo na ang Diyos na aking pinagkatiwalaan sa mga panahon na tayo ay ginipit at dinaya ng Department of Health na ating mas pinagkatiwalaan. Right now, binubulgar ng Panginoon na sa Diyos tayo magtiwala at huwag sa gawa ng tao. Mga kapatid, time is running out. Hanggang ngayon sa bakuna ka pa rin ba nagtitiwala? Hanggang sa ngayon sa bakuna pumapatay ka pa rin nagbibigay ng buhay. God is calling you right now. Repent. God is calling you right now. Repent and build your personal relationship to God. Time is running out. Di bali nang usikin ninyo ko, di bali nang hindi nyo paniwalaan, kaysa sisihin nyo ako kapag umarap kayo sa Panginoon na hindi ka namin inihayag ang katotohanan na dapat nating malaman. Alam ko po ang ilan sa atin bukas ng isipan. Alam ko po ang ilan sa atin ay gising na sa katotohanan na ginawang negosyo ng Department of Health ang ating kalusugan. Kahit mga sanggol na kasisilang pa lang namamatay dahil sa mga bakunang itinuturok na lason sa katawan ng tao. Tapos ang tao sa bakuna at sa gawa ng tao nagtitiwala, hindi sa Diyos. Yan po ang nakakalungkot. Hosea 4:6, anong sabi doon? Anong sabi ng Hosea 4:6? My people are destroyed because lack of knowledge. Because you rejected the knowledge. Dahil binalang halaga ninyo ang salita ng Panginoon, kaya ang bayan ng Diyos ay napapahamak. Yan ang katotohanan na we are living now in the last days. Kahit mga churches na daya, maraming mga churches dahil walang alam, hindi alam ang katotohanan sa mga huling panahon na daya ng bakuna. Pero I am not condemning you, brothers and sisters in faith. It's not too late for us to repent. It's not too late to realize that we need Jesus personally in our lives. Kailangan natin ang Panginoon. Hindi tayo sa tao magtitiwala, kundi sa Diyos na may kakayanang pumatay ng katawan at magbulit ng kaluluwa sa impyerno. Mga kapatid, it's enough na marinig nyo ang mensaheng ito. Kung naririnig nyo po ang mensaheng ito, it's time for you to decide na magpakatatag ka, mag-build ka ng personal relationship kay God. Dahil hindi natin alam, by June, i-implement na po mga kapatid ang pandemic treaty. At ang pandemic treaty po mga kapatid, mas malala po yan sa panahon ng lockdown. Dahil ang pandemic treaty, kaming nangangaral ngayon ng salita ng Panginoon at nag-aayat ng katotohanan patungkol sa lason na isusulong pa rin nila. Hindi na po kami makakatayo dito. Pwede na po kaming damputin at ikulong ng walang kahit na anong warrant or anong paper. Basta nakita nila na kami nag-aayat ng katotohanan about the mark of the beast or about that vaccine na mamamatay o nakamamatay, pwede po nila kaming damputin. Kaya right now mga kapatid, sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, brothers and sisters in faith,
I'm not condemning you kung ikaw ay bumigay nung panahon ng pandemya, kung ikaw ay bumigay sa bakuna dahil alam mong mawawalan ka ng trabaho, dahil alam mong magugutom kayo. But this time, I strongly advise that don't take another shot. Tama na yung panluloko. Tama na yung pagpapaloko. Dahil unang-una sa lahat, mga kapatid, ikaw ang may pananagutan sa iyong katawan. Because our body is the temple of God. Tayo po ang may pananagutan nito. Dapat po natin ingatan. Huwag na po tayong tatanggap ng kahit na anong lason sa ating katawan sa pamamagitan ng bakuna. Magtiwala sa Diyos, mag-build ng personal relationship to God, dahil ang Diyos, kapag pinagkatiwalaan natin, hindi lamang niya tayo iingatan sa panahon na to, kundi bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Nawa ito pong libala na to, nawa ito pong mensahe na to ay nakatulong po sa atin para magbukas ng ating puso't isipan that this is the right time para po tayo ay manumbalik sa Diyos. This is the right time para magsisi. This is the right time para magdesisyon na sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos. Rapture will take place at any moment. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. All the signs is already here, mga kapatid. Are already here, mga kapatid. At dito na po yung mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon. Huwag na po natin ipikit ang ating mga mata. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag na po tayong magbingi-bingihan. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagkulang para babalaan ang lahat ng mga tao upang makapaghanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo.